Kyrie, you've teased about playing for Australia in the past. Are you going to finally pull the trigger and maybe represent Australia? Man, we're in the process of that right now, just trying to figure out what's going to be the best route for me to be eligible. You know, there's a lot of paperwork in between that. Yeah. Obviously USA still has a decision to make. Honestly, if I can be an Aussie at one point in my career, play for the Australian team, that would be great, man. Ka-Express, may bagong usapin na naman na gumugulo sa mundo ng basketball. At sigurado akong, kahit hindi ka hardcore fan ng FIBA, maintriga ka rin sa isyong ito. Kasi hindi lang ito tungkol sa basketball, kundi tungkol sa patas na laban, identity, at sa tanong kung sino nga ba talaga ang karapat-dapat maglaro para sa isang bansa. Ang tanong ngayon ng bayan, bakit hindi pa rin pinapayagan si Jordan Clarkson na maglaro bilang local para sa Pilipinas? At paano nangyari na may posibilidad pa na si Kyrie Irving na maging local player ng Australia? Gayong naglaro na siya dati para sa Team USA. Abaka Express, medyo mabigat at mainit to. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil ang kwento nating ito ay masalimuot pero sobrang makabuluhan. Well, alam nating lahat ang tinatawag na hagop rule ng FIBA. Pero para sa mga hindi pa masyadong familiar, ito ay patakaran na nagsasabing, kung gusto mong makonsider bilang local player ng isang bansa, dapat meron ka ng passport ng bansang yon bago ka mag 16 years old. Sounds simple, di ba? Pero sa kaso ni Jordan Clarkson, parang hindi naging sapat ang simpleng rule na yan. Bakit kamo? Kasi si JC, anak siya ng Pilipinang si Annette Davis at ipinanganak sa US, ay matagal nang ipinagmamalaki ang kanyang pagka-Pinoy. Ilang taon na rin siyang bahagi ng NBA at naging consistent sa pagpapakita ng suporta sa gilas. Pero kahit may lumabas na litrato noon ng kanyang Philippine passport na di umano'y nakuha niya before 16 years old, hindi pa rin siya pinayagan ng FIBA na maglaro bilang local. At ang tanong ng sambayan ng Pilipino, ano bang ebidensya ang kailangan nila? Ka-Express, hindi lang si Jordan Clarkson ang naipit sa ganitong sitwasyon. Marami-rami na ring mga Pinoy-blooded players ang hindi rin pinayagan bilang local sa kabila ng matinding desire nilang maglaro para sa Pilipinas. Sina Stanley Pringle, Christian Standhardinger, Remy Martin, Stephen Holt, Cedric Bearfield, lahat sila dumanas ng parehong sakit ng loob. Ang masaklap dito, may mga panahon na prime pa nila yon, pero hindi nila naabot ang full potential nila sa international level dahil lang sa teknikalidad ng hagop rule. Pero eto ngayon, ang mas nakakagulat ka-Express, habang patuloy nating pinaglalaban ang karapatan ni JC, may bagong pangalan ang bumandera sa headlines. Kyrie Irving. Yes, si Kyrie Irving mismo, ang NBA champion, former Team USA guard, at isa sa mga biggest names sa liga. Biglang pumutok ang balita na gusto raw niya maglaro para sa Australia bilang isang local player. At hindi ito chismis lang, legit ang claim ng company Kyrie. Ipinanganak siya sa Melbourne, Australia, at kahit lumipat sila sa US nung bata pa siya, may strong ties pa rin siya sa bansang yon. Ang tatay niya na si Drederick Irving, dating player ng Australian League. So ibig sabihin, lumaki si Kyrie na may personal at emotional na connection sa Australia. May dugong Aussie, may puso ring Aussie. At ngayon ang tanong, paano naging posible na mag-apply siya bilang local para sa Australia kung nakapaglaro na siya para sa Team USA noong 2014, FIBA World Cup at 2016 Olympics? So di ba once you play for one national team in an official FIBA event, tapos na ang eligibility mo sa iba? Bakit may chance pa si Kyrie Irving? Bakit parang mas madali sa kanya makapasok sa Australia kaysa si Jordan Clarkson sa Pilipinas? Ang sagot ka-Express ay nasa gray area ng rules ng FIBA. Dahil sa pagiging dual citizen ni Kyrie at sa historical connection niya sa Australia, tila mas open ang posibilidad na ma-approve ang kanyang application. Ayon sa ilang ulat, pinag-aaralan na raw ito ng FIBA mismo at posibleng magkaroon ng exemption lalo't kung matibay ang documentation ni Kyrie. Pero teka, hindi ba't parang may double standard dito?
Hindi ba si Jordan Clarkson din naman ay may Philippine passport at matagal nang nagpakita ng loyalty sa bansa? Bakit parang mas madaling makalusot ang mga mula sa mga mas mayayamang basketball nations tulad ng USA o Australia? So ito ngayon ang pinupunto ng maraming fans at sports analyst ng Pilipinas. Hindi raw pantay ang laban. Kumbaga sa classroom, parang merong estudyanteng binibigyan ng special treatment dahil honor student siya, samantala yung isa, kahit pasado at masipag, laging may butas ang papel niya. Ganito ang nararamdaman ng maraming Pinoy fans kay JC na hindi patas ang laban. At kung sakali mang maaprubahan si Kyrie, tiyak na magbubukas ito ng mas maraming pinto para sa iba pang mga dual citizens sa buong mundo. Positibo ito sa isang banda, pero sa kabilang dako naman, magiging precedent ito na maaring pagsimulan ng mga mas komplikadong tanong. Paano kung maraming superstars ang biglang mag-apply bilang local sa ibang bansa? Paano kung may mga bansa na gamitin ito para lang magpalakas ng roster kahit walang tunay na connection ang players sa bansa nila? At higit sa lahat, paano na lang ang mga tulad ni Jordan Clarkson na lumaki sa paniniwalang Pinoy sila pero hindi siya matanggap bilang local? Sa ngayon, walang kasiguraduhan pa kung ano ang magiging hatol ng FIBA sa kasong ito. Pero malinaw na kailangang pag-usapan na talaga ang Hagop Rule kung makatarungan ba ito, kung inclusive ba ito, at kung naaayon pa ba ito sa panahon. Well, sa dulo ng lahat ng ito ka-express, malinaw lang na hindi basta simpleng eligibility rule ang Hagop Rule ng FIBA. Isa itong patakaran na may malalim na epekto sa pangarap ng mga manlalaro na gustong irepresenta ang bansang mahal nila. Para kay Jordan Clarkson, hindi lang ito tungkol sa paglaro ng basketball, kundi ito'y pag-ako sa kanyang identity bilang isang Pinoy. Pero sa ngayon, tila patuloy siyang nabigo dahil sa mga komplikadong teknikalidad na hindi masolusyonan kahit pa malinaw na may koneksyon siya sa Pilipinas. Habang nakatutok ang mata ng buong mundo sa posibleng pagpasok ni Kyrie Irving bilang local player ng Australia, lalong sumisidhi ang pakiramdam ng hindi pagkakapantay-pantay. Hindi natin sinasabi na hindi deserving si Kyrie, pero kung siya ay pwedeng bigyan ng pagkakataon dahil sa kanyang connection sa Australia, bakit hindi natin mabigyan ng parehong respeto at konsiderasyon si JC na matagal nang nagpapakita ng pagmamahal sa Pilipinas at sa Gilas? So dito ngayon nasusubok ang prinsipyo ng FIBA kung talagang patas ba sila sa pagtrato sa bawat manlalaro saan man sila nanggaling. Kaya't ang panawagan ng maraming Pinoy ay simple lang. Reviewin at i-update ang Hagop Rule. Dapat hindi lang sa edad ng passport umiikot ang lahat. Dapat isaalang-alang din ang puso, intensyon at pagkakakilanlan kung gusto ng FIBA na tunay na irepresenta ang global nature ng basketball. Kailangan magbago na sila ng pananaw sa dual citizen players, lalo na sa mga tulad ni Jordan Clarkson na may malinaw na commitment sa bansa kahit hindi dito lumaki. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.